Hi guys! Welcome po sa aming channel. If you are a foreign worker here in Canada or planning to apply, magiging importante po itong pag-uusapan natin for today's video. May malaking update ang IRCC and good news ito. Ayan. So yun po ang ating magiging topic for today. Alam natin na may mga temporary foreign worker dito sa Canada na marami sa kanila yung dumaan sa matinding proseso just to get here. And most of them ay merong job offer na nang dumating dito sa Canada. Pero real talk, may nangyayari na nagkakaroon ng conflict sa trabaho, nagkakaroon din ng layoff, or nakakakita ng better opportunity. And before, sobrang hassle magpalit ng employer. You have to wait weeks or months bago makalipat. And syempre, hindi ka rin makapagtrabaho dahil bawal ayon sa lumang rules. But now, merong game changer. The Canadian government just announced a temporary public policy na nagbibigay ng exemption para sa mga foreign workers na gustong lumipat ng trabaho habang iniintay pa yung approval ng kanilang bagong work permit. In short, pwede ka na magsimulang magtrabaho sa bagong employer kahit na hindi pa lumalabas yung final decision ng iyong work permit application. O, di ba? Amazing nga. So again, ayun, pwede ka nang mag-start sa bagong trabaho. Hindi na kailangan maghintay ng ilang linggo. Mas mabilis ang transition. And tuloy-tuloy ang income. Talagang malaking bagay yung hindi mapuputol yung trabaho para hindi rin mapuputol ang income. And alam naman natin dito sa Canada na tuloy-tuloy lang ang bills, lalo na kung kasama ang pamilya. Talagang napaka-stressful noon and challenging para sa mga family person or yun nga, may daladalang pamilya. And importante lang din, guys, this doesn't mean you are exempt from everything. So, kailangan pa rin natin na ma-meet ang mga eligibility requirement and admissibility requirement. So, katulad ng mga criminal records, medical. So, ayun, kailangan pa rin natin na ma-meet yung mga requirements doon. So, ito ay na-signed March 4, 2025, effective around June 2025. And in effect, until revoke. So ayun guys, this is really a huge help para sa mga nagsusumikap dito sa Canada and bilang mga temporary foreign worker talagang hanggat hindi ka nagiging permanent resident, ayun, may mga worries ka na dinadala kaya yung transition sa bagong employer para madagdagan din yung status mo or yung duration mo dito sa Canada para may mga ibang ako nakakausap na mapapaso na yung kanilang mga status sa unang employer, especially yung mga naging kakilala ko po na managers na Pinoy dito sa isang sikat na fast food chain dito sa Canada. Sabi nga ng isang manager doon na hindi na siya ma-extend, sabi niya isang taon lang enough na yon para matapos yung PR application niya. Hopefully, ayun, magkaroon nga ng kaliwanagan ng kanyang application and nakapag-submit na siya. So, more than magto 2 years siya dito sa Canada this year and nakapag-submit na rin ng application dito sa Alberta ng PR application. Pero ayun nga, the challenge is matatapos na yung contract niya sa employer na unang employer niya dito sa Canada. And hindi pa siya nado-draw. Hindi pa talaga officially na lumalakad yung application niya. So, challenge yun. Kausap ko nga siya nung una. Ayaw niyang umuwi. Nandito na sila ng pamilya niya. And ayun, kaya nag-ask din siya sa akin kung may alam ako na yun, nag-offer ng Lamia, new employer. Ayun, na-refer ko naman sa isang kababayan natin sa ibang province. Pero yun, hoping kasi siya na sana dito sa Alberta. Kasi ayun, dala-dala din yung family niya. Pero siguro, comes to worst, yun, pwede naman niyang i-accept yun. Siguro, talagang pagka wala na talagang option,
So, ayun. Ang maganda lang, inaabisuhan naman sila ng employer nila ahead of time na hindi na nga mare-renew. So, medyo mahaba-haba pa. Mahaba pa naman, 5 to 6 months bago pa ma-expired yung kanyang work permit. Pero ayun nga, hindi na ma-extend or hindi siya mare-renew. So, kailangan niya talaga makahanap ng new employer. And yun, currently nga, ay nakapag-submit na siya ng PR application. Pero, hindi pa talaga gumagalaw, wala pang galaw. Hindi pa siya nabubunot, hindi pa siya nasisend ng anything na confirmation. So, ayun, hoping na itong bagong news na to, yung transition sa new employer ay makatulong nga katulad sa mga kaso ng ating mga kababayan na yon. By the way guys, ayan, meron din po kaming Facebook. Feel free to follow us para sa mga big updates, mga biglaang updates din ng immigration. And actually, ayan, yung sa na-topic po natin for today's video ay na-post ko rin nga po sa Facebook. Ayan, may mga hindi rin po ako nasabi pala sa video. So, ito, katulad nito, sino ba yung mga pwedeng makapag-take advantage sa bagong policy. So, number 1, yung mga workers on maintained status, waiting for a decision, can't switch jobs under the old rules. And number 2, those with an employer-specific work permit, okay, need to change employer or job. Number 3, work permit exempt workers na need a permit to start a new job. And requirements to qualify. Number 1, be in Canada with valid temporary status. Number 2, apply for a new or renewed work permit. And then, meet certain immigration rules. 4th, intend to work for the employer listed in your new job offer. And lastly, apply through the official online system and ask for the exemption. Yan. So, marami po kayong mababasa dito. And pasadahan nyo na lang po. So, take note lang guys. Ayun, nasabi ko rin kanina. Yan. Doesn't bypass other requirements like criminal records, medical exams. And this will take effect 12 weeks after May 20. So, hindi siya agad-agad. 12 weeks pa after kahapon. So, we'll stay active until the immigration minister cancels it. And the bigger picture ng policy na ito, foreign workers already in Canada to change jobs faster. Kasi yun, medyo hassle na yung pag-switching ng, yung transitioning sa new employer ng ating mga foreign worker. And number 2, Canadian employers to find workers more easily. And lastly, yan, reduce the need to bring in more new temporary workers by making better use of those already in Canada. Natakal ko na to sa mga nakaraang immigration topics na ang gusto ng government ngayon ay i-maximize ang mga nandito na sa loob ng Canada. So, more opportunity in terms of PR, employers, yung mga nandito na sa Canada. Pero, syempre, pwede pa rin namang mag-apply yung mga nasa labas. Wala pa rin namang mawawala. Ayan, dahil may mga certain situations din sa mga other provinces na talagang kailangan pa rin ng outside or outsider or outland applicants. Ayun guys, so kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa amin, please consider subscribing. Marami po tayong pinag-uusapan na patungkol sa immigration, mga new update dito sa Canada, and even mga buhay-buhay, kwento ng buhay dito sa Canada. So ayun guys, thank you for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.